maayong buntag po kag maayong aga sa mga kapatid natin sa Cebu at Negros. December 4 na nga po, Huwebes. At yes na yes tayo sa pahinga dahil papalapit na nga po ang weekend. Pero bago po niyan, simulan na natin ang ating umaga ng trending topics online. Ito na nga po, ang sagot sa madalas na tanong ng mga tita, nanay, marites sa buong mundo na Anong Nation? Mars, ano ba? Mars Angela! Ano mo yung Pars, ha? Pero kanina, for a moment, akala ko talaga Tuesday pa lang ngayon. Medyo nawala ako sa sobrang dami ng mga ganap. Hindi totoo. Yes. Nawala ako. Party, dami na Oo, parang it was just a blur lahat ng mga nangyari. Di ba? November lang, tapos biglang December na agad. Tapos parang Pasko na. Pumikit ka lang. At nandito si Maui! Ang laki mo. Ang laki-laki ng reaction ni Angela. Ang Nandito si Maui. Aray. O, eto na. Unahin ko muna ating nasa listahan natin ngayon mga kapatid na si Rapgel fans. Ay. Mag-ingay! Sino ba? Sino ba mga Rapgel dyan? Inilabas na nga po kahapon ng official trailer ng Philippine adaptation ng isa sa pinakaminahal na South Korean film, ang A Werewolf Boy. Ang istorya po niyan ay umiikot sa isang extraordinary boy na nakahanap po ng extraordinary love. Okay, ito po ang unang pelikula na pagbibidahan ni Robin Angeles at Angela Muji o Rapgel. Kasama po ang batikang aktres na si, wala nang iba pa, Miss Lorna Tolentino. LT! LT! Ayan, kasama rin sa cast sina Candy Pangilinan, Yayo Aguila at Albi Casino sa direksyon ni Crisanto B. Aquino. Mapapanood ang A Werewolf Boy sa January 14 na 2026 sa mga sinehan nationwide. Ang iba pang detalye sa balitang to, abangan mamaya sa Frontline sa umaga. Suki sa atin yan, di ba? Si Robin. Si Robin. Si Robin. Madalas sila Rapgel, dito. oo. Yes. Angela, yes. Angela Cute Muji, nila. yes. Oo, maganda na establish yung kanilang chemistry doon sa yun sa fine, ano ba yun? Section E? Hindi. Iba yung kapartner ako na nun. doon. Sila ano pala Teka, yan? si Ashton Ashton Olviga pala yan. Oo, si Seducing. Seducing Drake Palma. Oo, naalala ko na. Correct. Seducing Drake Palma. Oo. At saka Ang cute nila. maganda mama actually yung chemistry ng dalawa even in person. Tsaka makita mo talaga na they get kasi 'di ba yung iba on cam lang nag-get along pero sila talaga on cam and Sino kaya yung on-cam lang nagigets? Ewan mo naman. Pero exciting yan. Sino ba kalab team mo dati, Maui? Ikaw sino? On cam. Wala! Nabalik back to you! Inumpisahan mo. Sige ka. Pero abangan natin, I'm sure Yeah, napakaganda naman. ng storya nila. Sobrang ganda na yun. Ayan, oh. Ganda ng poster. Oh, Abangan Protect din you nila for forever. sure pupunta na naman dito si Robin. Mag-promote Oo, sila. tama. Dahil Werewolf Boy yung pangalan. So pag sabihin mo mga Rapgel fans, mag-ingay. Au! Pwede! Ay, si Polly, au! Okay. Ito po, isa-isa pang top story sa online world. Nako, napakaganda nung laban kahapon sa UAAP. Mga kapatid, Archers panalo sa game nila kahapon kontra Bulldogs sa UAAP semifinals sa Final Four. Lamang po ng 10 puntos ang DLSU Green Archers, 87-77 laban sa NU Bulldogs kahapon. Ang NU po ay may twice to beat matapos ang kanilang unang game sa Final Four ng UAAP Season 88 kahapon. Nanalo man, aminado naman ang Archers kasama ang kanilang coach na si Topex Robinson na hindi naging madali ang kanilang panalo kontra sa tinaguriang best team in Season 88, ang NU Bulldogs. Kasama rin po sa Final Four ngayong season ang UP at UST. UP had the twice to beat advantage. UST almost muntik na manalo silang this season's host pero nanalo ng bahagyang-bahagya ang UP. Balik sila sa finals. Ano ba standing ngayon? Number 1 si NU NU pa Final rin. Four, number 2 Oo. si UP, number 3 si UST. It's nagkagulo-gulo sa 4, natanggal si Ateneo, natanggal si FEU, si So Lasal ang ngayon? nakakuha ng number 4. So it's Lasal versus NU sa Final Four kahapon. UST versus UP, Lasal and UP may twice to beat. Si Lasal, natalo si NU, so may do or die sila Do or ngayon. die ngayon. Yung UP, UST, tanggal na si UST, mag-aantay si UP sa finals. Muntik pa magkadalawang do or die eh. Oo. Napaka-exciting nung finals. Iba Ay, talaga grabe. ang UAAP, Totoo, no? iba yung excitement Iba. na dala nila. Ano bang team mo doon, Mama? Aba, syempre, nananalaytay Ano talaga. ba yan? One big fight, Ateneo. tanggal Ateneo. O, ikaw, anong team mo doon? Yung Ako, natanggal. wala akong team. Pero Dapat doon tayo sa ano mananalo. Pero hindi,
Bandwagoner tayo. Makiki-Ateneo ako kasi my daughter is now Ah, going sige. Ateneo. So, Ateneo tayo, like Mami Chiki. O, doon tayo sa mananalo. Ay! Wow! Hindi, Lasal. Hindi, pero madami kang lasal sa ano, di So, ba? balimbing ka pa. Kompleto na kasi ang Lasal. Kompleto na sila. Nakabalik na yung sinakian Baklan. Oo yung nga. surgery. Na-meet ko yun si Kompleto Coach na yan. Topex Coach dito Topex, before oh. eh. Ah, talaga Oo, nagtanong. oo. Bayad, Nung napakahusay nun. sila yung nag-champion. Oh, ano year nag-champion yun? Lasal. Correct. Oo, 2 years ago. So, abangan nyo po yan sa One Sports, One News, One PH, at siyempre sa RPTV, at yung UAAP. Pa-exciting na pa-exciting, painit na painit na yan. Sabado na ba yung... Opo, yung- Lasal versus NU. Do or die yan. Sino ang Abante Oh, Stars? the tension is tensioning. Tension. Okay, maiba naman tayo mga kapatid. Ito pa po ang isang pinag-uusapan online. Ang, parang hindi kinaya ng boses ko yun. Ang unexpected collab na ikinatuwa ng kanilang fans. Ito po ang official music video ng kantang Di Nakakasawa na ibinahagi ng isa sa top OPM artist ngayon sa bansa na si Arthur Neri sa kanyang social media account. Tampok sa nasabing MV ang award-winning actress na si Nadine Lustre. Unang nirelease ng singer-songwriter ang kanta noong 2024 kasama ang Pinoy hip-hop artist na si Kiyo. Na-excite ang ilang fans at sinabing ito ang perfect example ng phrase, never let them know your next move. Ayun. Nagulat factor talaga. Sexy naman nung song. Oo, no? yun yung iniisip ko si Arthur Neri. Yun yung mood na gusto niya talaga establish. Ay, naku, wag eh. R&B. Diba? Alam nyo, Oo, si Mama. Wow, si Mama nagpapalek. Nakita mo, nakita mo. Nakita mo yun? Akala ko wala nakakita. Nakita din ni Kong Roby yun. Patutugin mo yun mamaya. Ay, Matuto. Pero alam nyo, si Arthur Oh, Neri, na-meet ko siya in person. Yan nga yung taong pag kumilos, parang very mysterious, pero sobrang kalog siya. And itong never let them know your next move, it's very him. Kasi ganun siya, quiet siya, tapos hindi mo alam may mga ginagawa na siyang mga kilos and moves. And to get the president, we call her President Nadine Lustre, di ba? Parang kakaiba, it's not something you would expect. So, something to watch out for. Ano Alam mo, ba? Mau, yung mga abangan ganyan, ng mga yung Nadine mga fans. misteryoso sila yun, di ba? Yung mga Vic Soto, yung mga talagang, kaya ako magpapaka-mysterious na tayo eh. May chance pa ba? Ay, May chance pa ba? Kahapon hindi Parang wala nang chance eh. Tunay talaga, Andre. Ay, Pero hindi, tumbling ka. tumbling mo kahapon. Oo. Pero hindi, I'm sure, yun nga, abangan to nating mga Arthur Neri, kapatid ngayon. And of course, syempre, tuwang-tuwa din pa rin tayo. Lagi naman natin pinag-uusapan yun. Na, dahil na buhay-buhay, buhay na buhay ang OPM. OPM! Yes! At ang boses ng Arthur Neri talaga, alam mo pag Arthur Neri yung kanta. Oh, may distinct ano. As a singer, alam na alam niya. Syempre, may yun. distinct siya Batikan na singer. tune. Arthur, kung nanonood ka, Collab na abangan rin. natin yan. At abangan din namin kung mag-guest ka dito sa Good Morning Kapatid, Arthur. Yes, Abangan please. Namin. Live yan, live na live yan. Para daming kilig. Ah, do it with Angela? Ayan, di ba? Oh, masasurprise talaga kayo doon. Huwag na daw pala. Masirain ka rin niya sa akin, ano. Oh my Di ko alam kung sasabihin, abangan natin yan, mama. 5:38 na nga. Ayun, oh. Akala ko ako lang nakakabasag ng pinggan dito eh. 5:38 na nga po ngayong Webes at matapos ang ilang trending update na yan, eto na naman ang ilan pang pabuena mano namin sa inyo mga kapatid ngayong umaga. Kongresista naniniwalang patay na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos magbitiw si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson. Dating Senador Bong Revilla at iba pa pinakakasuhan ng ICI sa Ombudsman. Kaugnay pa rin ang flood control scandal. Bulkang Taal nakapagtala ng minor eruption nitong madaling araw. Mahigit 2,000 traffic enforcers ipakakalat ng MMDA ngayong holiday rush. At para sa isa na namang Christmas pasyalan idea, maagang bumiyahe si Laila, mamamangha sa Pasko vibes ng Taguig Lakeshore Carnival sa Larga. Bangon-bangon na mga kapatid, good morning po. Sa frontline sa umaga, pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman si dating Senator Bong Revilla kaugnay ng flood control scandal. Nirekomenda rin ng ICI na imbestigahan sina Senador Chis Escudero at Mark Villar pati mga dating senators na sina Grace Poe
at Nancy Binay. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nasangkot na noon sa pork barrel scam. Eto na naman ngayon si dating Senator Bong Revilla. Kasama siya sa inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na kasuhan kaugnay ng flood control scandal. Bukod sa kanya, pinakakasuhan din ang negosyanteng si Maynard Du at iba pang staff ng mga senador. Posible silang maharap sa kasong direct or indirect bribery, corruption of public officials, plunder at kasong administratibo. Pinatibayan ng testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siyang nagbunyag noon na naghatid umano siya ng 125 million pesos na kickback kay Revilla sa Cavite noong 2024. Alegasyong itinanggi ng dating senador. Ayon naman sa tagapagsalita ni Revilla, hindi siya nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Kapag daw sumalang na sa preliminary investigation sa ombudsman si Revilla, handa siyang sagutin ang mga maling paratang. Wala pang tugon ng iba pang nasa listahan ng ICI. Pinaiimbestigahan din ng ICI sa ombudsman sina Senator Chis Escudero at Mark Villar at dating Senator Nancy Binay at Grace Poe. Idinawit sila ni Bernardo sa umano'y kickbacks. Pero ayon sa ICI, kulang pa ang testigo para makasuhan sila. We need more witnesses, no? And then, pangalawa, we are not washing our hands from these cases. We are just joining hands with the ombudsman. Si Grace Poe naman, handa sa investigasyon. Aniya, patunay raw ang rekomendasyon ng ICI na walang sapat na ebidensya ang mga aligasyon laban sa kanya. Wala pang pahayag sina Escudero, Villar at Binay. Samantala, magsusumite pa ng panibagong ebidensya ang ICI laban sa mga dati na nilang inirefer sa ombudsman, kabilang sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, dating Congressman Zaldico, COA Commissioner Mario Lipana at dating DPWH Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Posible raw madagdagan pa ang kasong isasampalaban sa kanila batay sa affidavit ni Bernardo. I see sincerity on his part. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Kaugnay ng balitang yan, naglabas na rin ng pahayag si Senator Mark Villar na isa sa mga pinaiimbestigahan sa ombudsman. Giit ni Villar, walang basihan at walang ebidensya ang mga alegasyon laban sa kanya. Malinis raw ang kanyang track record at handa siyang humarap sa investigasyon. Welcome daw sa senador ang isang thorough and impartial na pagbubusisi para malaman ang katotohanan at mapanagot ang tunay na may kasalanan. ICI is dead. Yan ang pananaw ng isang kongresista sa Independent Commission for Infrastructure kasunod ng pagbibitiw sa komisyon ni dating Public Works Secretary Rogelio Singson. Nadismaya umano si Singson dahil sa kakulangan ng suporta ng palasyo sa ICI. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Present pa si Commissioner Rogelio Singson sa live streaming ng mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Pero nagbitiw na pala siya sa kanyang posisyon. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes Jr., hanggang December 15 na lang si Singson sa komisyon. Pero depende pa raw ito sa palasyo. Health reason ang dahilan ng kanyang pag-resign. Wala pang napipisil kung sino ang ipapalit sa kanya. He mentioned the very intense and stressful ICI work has taken its toll on his aging body. Tiwala naman si Reyes na hindi ito makakaapekto sa trabaho ng ICI. We have been filing almost against everybody already. I think that's enough trust. Pero kabaligtaran niya ng sinabi ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Congressman Edgar Erice. Dahil sa pagbibitiw ni Singson, patay na raw ang ICI. Nakatext pa raw ni Erice si Singson at sinabing dismayado siya sa kakulangan umano ng suporta ng Malacanang sa ICI. Dead. ICI is dead. Yung text message niya, sabi niya sa akin, why would I risk my life and my family just to solve Malacanang's problem? Tinawag pa nga raw ni Singson na punching bag ang ICI. Sabi ko, baka lumabas dyan, parang washing machine kayo. Sabi niya, hindi lang washing machine, punching bag pa. Matatanda ang sa kanyang privilege speech sa Kamara nitong Oktubre. Si Erice rin ang unang nagsiwalat ukol sa isang miyembro ng ICI na nagbabadyang magbitiw. Hindi niya ito pinangalanan noong una. Pero sinabi raw nito kay Erice na nawawala na siya ng pag-asa sa investigasyon sa flood control scandal. Sabi niya po that without contempt powers, we might as well just task the NBI and the Ombudsman to do the investigation. Hinihingi natin sa ating Pangulo na i-certify ito. At kung kinakailangan natin mag-special session, gawin po natin ito. Matatanda ang isinusulong sa Kamara at Senado na dagdagan ng kapangyarihan ng ICI. Pero tila malabig dyan ang palasyo.
Kabilang sa mga gustong idagdag na kapangyarihan sa ICI, ang pag-contempt, pagpapasabina, pag-freeze ng assets, pagsamsam ng ari-arian, at direktang pagsasampa ng kaso. Mismong si House Speaker Bogie Di pa nga ang nagsabing ipapasa nila ito sa Desyembre. Pero hindi na raw ito umusan sa Kamara, ayon kay Congresswoman Laila De Lima. Nang hinayang din si De Lima sa pag-resign ni Singson, nanawagan din siyang isabatas na ang panukalang magdadagdag ng kapangyarihan sa ICI. Nakakapagduda raw kasi na tila ayaw itong i-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala pa namang tugon ng palasyo sa pagbibitiw ni Singson. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Uminit ang ulo ni Public Works Secretary Vince Dizon nang malamang hindi pa tapos ang mga tulay sa Siargao, Surigao del Norte. Hindi ako yung taong dapat tinulungan niyo. Kasi pag ako uminit ang ulo mo, what is the reason? Huwag ninyo akong luluhoy. Dismayado ang kalihim dahil mayroong mga proyekto na dineklarang completed pero hindi pa pala tapos. Meron ding wala pa sa kalahati ang konstruksyon. Babala ni Dizon sa mga nakausap na opisyal, huwag siyang lolokohin. Pinamamadali na niya ang pagkumpleto sa mga tulay at pinaiimbestigahan kung bakit ito naantala. Sisilipin din ang mga contractor kung may koneksyon sa sinumang kongresista. Nasa low pressure area category pa rin ang posibleng mabuong panibagong bagyo na maaaring tumama sa ating bansa. Alamin na natin ang pinakabagong update sa LPA na patuloy nating binabantayan ngayong Huwebes. Kasama ang ating resident meteorologist weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo, Tito Alvin. Good morning, Maui, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Huwebes. Patuloy nga nating binabantayan at nananatiling mataas ang tsansang magiging isang ganap na bagyo. Itong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling namata ng pag-asa sa layong 705 kilometers east ng Eastern Visayas. Sa ngayon, hindi natin ito inaasang umabot sa typhoon or super typhoon category. Ganun pa man, as a tropical depression, yan po ay maaaring magdala ng mga pagulan kasama ng ating tinatawag na shear line sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, bumabalik na yung epekto ng shear line at nagdadala na po yan ng mataas na tsansa ng pagulan at mga posibleng thunderstorms sa mga areas ng Bicol Region, particularly dito sa southern portion nito, ang areas ng Albay, Catanduanes, Sorsogon, maging dito sa areas ng Masbate. At ang Eastern Visayas, mataas na rin po ang ating tsansa ng pagulan dyan. Mas madadagdagan pa po ang ating mga pagulan dyan sa mga areas na yan at mag-extend pa sa Central Visayas mula bukas habang lumalapit itong binabantayan nating sama ng panahon. Sa darating na weekend, mas malawak na po yung ating mga pagulan kasama po ng ating posibleng tawaging bagyong Wilma. Ito ang binabantayan nating low pressure area. If ever maging baguyo po yan sa loob ng ating par, ito po ay mabibigyan ng local name na Wilma na kung saan yan po ay magdadala na ng malawakang pagulan at mga posibleng thunderstorms sa mga malaking areas ng Visayas, northern portion ng Mindanao at Bicol Region. Samantalang dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at Central Luzon, mas tataas po ang ating tsansa ng pagulan mula Sunday ng gabi hanggang Lunes at magpapatuloy yan sa darating na Tuesday dahil sa epekto ng ating tinatawag na shear line. Pero sa ngayon, wala pa po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at mas magiging maliwalas pa rin ang panahon natin ngayon dito sa Metro Manila. Magiging maganda ang sikat ng araw sa umaga hanggang tanghali, pero pagsapit ng hapon posible pa rin po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms o yung mga dagdiang pagulan na kadalasan ay nakakaranas tayo ng mga pagbaha if ever meron tayong mga nararanasang thunderstorms. Kaya sa mga lalabas ng bahay, huwag pa rin natin kalimutan ang magdala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Una mga kapatid, ang ating araw po ay malapit na sumikat. Yan po ay mamayang 6:06 ng umaga at lubog mamayang 5:25 ng hapon. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon ngayong Huwebes ng umaga. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin, na lagi may panahon para sa iyo. Maraming salamat Tito Alvin sa amin naman pong pagbabalik sa Frontline sa umaga. Pagre-require ng lisensya para sa mga e-bike at e-trike driver isinusulong sa Senado. Sahod ng mga uniformed personnel tataasan simula Enero. At ilang kapatid programs at personalities, national winners sa 2024 Agent Academy Creative Award. Marami pa tayong baon para sa mas makabuluhang umaga. Tutok lang sa inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid!
8 minuto bago po mag-alas 6 ngayong Huwebes, nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Maayong buntag sa mga kapatid nating Bisayang nakatutok ngayong umaga. Isinusulong sa Senado na i-require na iparehistro ang mga e-bike at e-trike. Dapat din daw may lisensya ang nagmamaneho nito. Nasa frontline. Nabalitang yan si Mean Los Baños. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, tinanong ni Senador Raffy Tulfo ang mga kawani ng Land Transportation Office kung ano ang kanilang plano para sa regulasyon ng mga e-trike at e-bike. Nakakatanggap daw kasi ng mga reklamo ang senador mula sa mga tricycle at jeepney driver. Ang kanilang daing, ang mga namamasada gamit ang mga electronic vehicle lalo't hindi naman nila kailangang kumuha ng lisensya. Mga tricycle drivers, kailangan nilang kumuha ng lisensya. Dami nilang dinadaan ng proseso. Samantalang itong mga e-trikes daw, pagkabili ng e-trikes nila, agad-agad ipapasada at kumikita sila at karamihan sa kanila dahil walang mga lisensya, hindi alam yung mga traffic rules and regulations. Wala naman daw problema ang senador sa mga e-trike o e-bike. Ang kaso, hindi raw napapanagot ang mga driver ng mga ito kapag nasasangkot sa aksidente o lumalabag sa batas. Kaya dapat daw ay nag-a-apply na rin sila ng special driver's license. Kasi sa ngayon, pag nag-violate sila ng traffic laws natin, paano mo sila tikitan? Samantalang ang mga tricycle, motorsiklo, kotse, pag nag-violate, matitikitan ka. Diba? May kalalagyan ka. Ito sila, ito mga e-trikes na nakita ako. Wala nga silang rota. Basta bigla silang tatawid, kanan, kaliwa, kakat. Because wala silang driver's license. So, hindi nila alam yung mga traffic rules and regulations. Sang-ayon naman dito ang LTO. Katunayan ni pinag-utos raw ng DOTR sa kanila na pag-aralan ang pag-i-issue ng lisensya sa mga driver ng e-bike at e-trike. Para naman kay LTO Executive Director Greg Pua, dapat na ring isabay sa pag-oobliga ng lisensya sa mga e-bike at e-trike driver ang pagpaparehistro ng kanilang mga electronic vehicle. Ibabase ito sa timbang ng sasakyan, lalo na kung gagamitin ito sa mga secondary at local roads. Kailangan din po talaga siya mag-driver's license. Ang issue lang naman po under the VIDA is yung mga light electric vehicles or the 50 kilograms and below. Kung more than po siya, ay talaga pong dapat po siyang i-register whether it will be used as a common carrier or a private use. Irerehistro daw ang mga e-bike at e-trike bilang mga light vehicle na sisingilin ng mas mababang charges. Para mapadali ang registration, maglalagay sila ng special lane para pabilisin ang proseso. Naunang sinabi ng LTO na bawal gamitin ang mga light electric vehicles sa mga national highway, pero maaari dumaan ang mga ito sa mga secondary, local at private road. Sa ngayon, wala munang pang-i-impound habang patuloy ang information drive ng LTO. Magsisimula ang panguhuli sa January 2, 2026. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Magmanok na lang kayo. Yan ang payo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa gitna ng tumataas na presyo ng galunggong. Ayon sa kalihim, mahal ang galunggong dahil sa kulang ang supply nito. Sa ilang pamilihan sa Metro Manila, higit 300 piso na ang kada kilo ng galunggong. Sa kabila nito, inaasahang dadami ang pagpasok ng ibang isda gaya ng tulingan. Konti lang daw pumapasok na galunggong ngayon kasi walang mabili sa sources. So talagang ang galunggong will remain high. Kung ganyan kamahal yan, magmanok na lang kayo. Samantala, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na tataasan ang base pay ng mga sundalo at uniform personnel. Sakop ng taas sahod ang mga uniform personnel mula sa Defense Department, DILG, Bureau of Corrections, Philippine Coast Guard at National Mapping and Resource Information Authority. Uutay-utayin ang taas sahod sa loob ng 3 taon simula sa January 1, 2026. Magiging 350 pesos kada araw na rin ang subsistence allowance ng uniform personnel sa pagpasok ng taong 2026. Ang administrasyong ito na ang mga nagtatanggol sa bayan ay nararapat ring protektahan ng pamahalaan. Makatarungan sahod at sapat na suporta, ito ang handog ng sambayanan sa ating mga tagapagtanggol. Nagpasalamat naman ang AFP sa aumento sa kanilang sweldo. Patunay raw ito na kinikilala ng administrasyon ang mga sakripisyo ng mga sundalo para protektahan ang mga mamamayan. Bukod daw sa pagtaas sa moral,
mapapalakas din daw nito ang kanilang dedikasyon sa kanilang tungkulin. Mula 2016, papalo sa halos 80 billion pesos ang halaga ng pondong nakulimbat at napunta sa mga Ghost Flood Control Project ayon kay Senator Ping Lacson. Ibang usapan pa raw ang mga proyektong natuloy pero substandard. Sa frontline ng balitang yan, si Mian Los Baños. 79 billion pesos. Yan daw ang halagang posibleng napunta sa mga guni-guning flood control projects mula pa noong 2016. Base raw ito sa computation ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson mula sa mga bagong datos na ibinigay sa kanya ng Department of Public Works and Highways. Base rito, 494 sa 13,000 flood control projects ng ahensya ay ghost projects. Kaya malaki pa ang kailangang habulin ng gobyerno. Yung naabot ng AMLAC so far, as announced by the President, nasa mga 12 billion pa lamang yung pros and accounts. And then si Alcantara, nag-restitute ng so far 110 million plus another 200 million in 2 weeks' time. Si Bernardo, I don't know, parang ang estimate ko at least 1 billion. Ang layo pa natin sa 79 billion. Ang masaklap, ghost projects pa lang ang usapan. Wala pa rito ang mga natuloy pero kinurakot na proyekto. Wala pang substandard, wala pa itong mga road projects, wala pa itong multi-purpose buildings, flood control pa lang yan. So you can just imagine. Kaya kung si Lacson ang tatanungin, hindi kakayanin ng iilang ahensya ng gobyerno ang pagbawi sa pera ng taong bayan na ibinulsa ng mga tiwaling opisyal. Ako ang isasuggest ko is for the Ombudsman to deputize not only the DOJ, but I think they should utilize even CSOs, academe, para magtulong-tulong maghanap. Kasi talagang widespread Pangako naman ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, hindi na mauulit sa 2026 national budget ang bilyon-bilyong pisong nauuwi lang sa ghost projects. Dito sa 2026 budget, kung makikita niyo yung committee report, merong old title tapos may revised title. Yung revised title, nandoon na lahat ng mga station numbers, nandoon na rin yung haba, even for irrigation projects saka farm to market roads. So kaya nakalagay na yun sa JA para number 1, malaman yung cost ng project. Number 2, malaman yung haba ng project. And at number 3, yung location ng project. Sa batas pa lang, alam na yung location. Nanindigan din si Lacson na sinimulan na ng Senado ang hakbang para mawala ang mga maling gawain na nagbigay daan sa mga anomalya sa flood control projects. Kabilang na dyan ang pag-livestream ng period of amendments, kung saan na isa publiko ang lahat ng mga pagbabago sa budget na inintroduce ng kada senador. Nagbabalita mula sa Frontline, Mian Los Baños, News 5. Mamaya na ang awarding sa 2025 Asian Academy Creative Awards. At kabilang ang ilang kapatid hosts at shows sa mga national winner na pambato natin sa international scene. Kasama dyan ang Merry ang Vibes ng Pasko para sa Best General Entertainment Program at Singgaling Season 3 sa Best Non-Scripted Entertainment. Pasok din si Piolo Pascual para sa pagganap niya sa 2024 MMFF Second Best Picture na The Kingdom. National winner din si Gretchen Ho sa Best Factual Presenter para sa programang Morning Matters ng One News. Best News Program nominee naman ang Money Talks sa One News ni Cathy Yang. And speaking of kapatid, nag-serve naman bilang panelist ng National Winners Conference ng naturang award-giving body si MQuest Ventures AVP Head of Content Operations Management and Vibe Creator Peter Edward Dizon. Proud moment for Philippine entertainment. Inilabas na ang first official trailer ng first ever film ng tambalang Rab Gel para sa Pinoy adaptation ng A Werewolf Boy. Chika ni Rabin Angeles na challenge siya dahil hindi siya nagsasalita sa pelikula. Nasa frontline ng balitang yan, si Von Belenario. Halika, huwag ka matakot. Huwag ka matakot, halika dito. Tao pala siya, ma. Kakaibang katauhan. Alam mo naman, hindi natin kaano-ano yan eh. Wala siya ni isang kaano-ano. Na bigla na lang sumulpot sa buhay ng isang babae. Pero tao nga ba siya? Tao po. Di ikaw.
Hindi ka naman tao eh. Yan ang extraordinary role ni Robin Angeles sa pelikulang A Werewolf Boy. Pero kahit naiiba siya, mapapaibig niya ang babaeng role naman ni Angela Muji. Pinoy adaptation ito ng 2012 hit Korean movie with the same title na pinagbidahan ni Song Joong Ki at Park Bo Young. First ever movie rin ito ng tambalang Rob Gel. Kakaibang Rob Gel ang makikita nyo dito. Talagang sobrang hindi pa namin to ginawa. Parang pati po kami, nagulat po na kami na nagawa po namin to. Papangako ko po sa inyo na ginawa po namin yung best namin dito. Si Robin, aminadong na-challenge sa role dahil hindi siya nagsasalita sa pelikula. Sa totoo lang po ang hirap. Kasi nasanay po ako yung parang sobrang daming lines. Nung nasubukan ko po ito, sobrang hirap. Hindi ko talaga malabas yung emosyon ko. Si Angela naman, nahirapan daw sa mga heavy scene. Kasi emotions there. It's just the tears, they won't drop. Pero ang galing-galing niya. Pero this time, sabi ko, hindi na ako pwede magpadala sa iba. Kailangan ako na yung magdala sa sarili ko. Directed by Crisanto Aquino, kasama rin sa pelikula sina Candy Pangilinan, Albi Casino, Yayo Aguila, and with special participation of Lorna Tolentino. Mapapanood na ang A Werewolf Boy simula next year, January 14, sa mga sinihan nationwide. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Sumama ka sa akin. Kaway-kaway sa ating mga kapatid na commuter. Kaway-kaway! Ito po ang traffic update namin para sa inyo. Kamakailan lang nag-deploy ang Metropolitan Manila Development Authority or MMDA ng karagdagang traffic enforcers bilang paghahanda sa traffic na dulot ng Christmas rush. Yan ang tinututukan ngayon ng ating traffic tito na si Tito Mondi Lopez live mula sa Litex. Tito Mondi, happy Thursday to you. Kamusta na ba ang build-up ng mga sasakyan dyan? Yes, dance na dance! Chiggy, good morning sa'yo. Medyo nakakabsado na natin. Tingnan nyo, kaway-kaway, sabay. Hey, it's happy Thursday, Mami Chiggy. Eto na, nagpagigit mo yung traffic enforcers na nalagdag. Mula noong December, ginawa ng 2,500 MMDA traffic enforcers. At ngayon nga, dito sa tinatawag na fixed post dito sa may Litex Footbridge, may 80 to 90 MMDA traffic enforcers. At ilan nga sa mga makikita nyo dito, cleared natin. Ayan, meron dito sa bandang ilalim ng Litex po ay itong 3 to 4 traffic enforcers, mga naka-blue na yan. So makikita nyo gantong panahon, gantong oras, nako, ang dami ng sasakyan, fast moving pa. Pero bandang dito, nagka-traffic lang kasi nga may mga nagsasakay. Makikita natin dito sa Litex Footbridge, makikita natin, no loading, unloading, waiting anytime. Eh, yung mga kapatid natin, ayan, mga pasero, bumababa dito, pakita natin, bumababa, ayan. Tapos, Mami Chiggy, dito sila, mga naglalakad. Pakita natin. Kaya yung mga kapatid nating MMD Traffic Enforcer, nabutan natin kanina alas 5, tinali nila para walang dadaan hanggang doon sa dulo. Pero may mga kapatid tayong mga motorista, mga jeepney driver natin, mga nagsasakay pa dito ng bababa. Pinapayagan lang ng mga MMD Traffic Enforcer yung mabilisan lang. Pero sa totoo, dapat doon sila banda sasakay. Ito, pakita natin. Ayan. Mamaya kumustahin natin sila. May ilang kapatid natin dito lumulusot, nakita ko kanina. Ayan, mga lumulusot, huwag po kayo lulusot ng pagganyan. Bawal yon. Dapat diretso lang. Diretso lakad. Hanggang doon. Tapos doon sa may, ayan, sa kay kuya, doon lang pwede dapat sumakay. At mamaya rin, Mami Chicken ako, kumustahin natin rin yung mga ilang natin traffic enforcer, kung paano sila nagbantay dito sa ating kalsada. O, ayan, di ba? Pero ito, ayan. Lumayan ako. Bawal yun. Pero dapat ang dadaan sila. Gaya nila. Ayan. Sasakay. Yan muna ating morning biyahe kasama ang ating mga kapatid na traffic enforcer mula sa MMDA. Back to studio. Maraming salamat sa iyo, Tito Mondi Lopez. Ganyan talaga mga Pinoy. Pag nakakakita ka nung parang merong ganun garter, di ba? Talagang gusto mo magbimborak. O kaya gusto mong talunan, pagpangan. Shortcut. Shortcut. Okay lang yan. Salamat, Tito Mon. Mga kapatid, mamaya po abangan kasabay, pinatay at hinihinalang hinalay ng lalaking nanloob sa pinapasukan niyang bahay.
At sa Larga, makikipaskong Tagigenyos muna tayo dahil ipapasyal tayo ni Lala sa carnival-themed Christmas by the Lake sa Taguig. At naluto na po, smash na smash sa sarap. But this time, with a twist. Tikman natin ang smash burger tacos mamaya. Ang sarap! Kaya wag po kayo aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Pabalik po ang Good Morning Kapatid. 11 minutos makalipas ang alas 6 ngayong umaga sa Frontline. Sa umaga sa pool sa video ang malapitang pagbaril sa ulo ng isang babae sa Antipolo City. Nagalit daw ang suspect dahil sa pagmumura at pangaasar sa kanya ng biktima. Nasa Frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Naglalakad sa madilim na bahagi ng Barangay Kupang sa Antipolo City ang babaeng yan. Nang masapul sa CCTV, kasunod niya ang isang lalaking nakaputing t-shirt. Pagtapat sa isang eskinita, biglang bumunot ng baril ang lalaki. Sa pinaputukan sa ulo ang biktima. Tumakbo ang gunman sa eskinita. Dead on the spot ang babae na napag-alamang tulak umano ng droga. Base sa investigasyon, lumalabas na magkakilala ang gunman at biktima. Nagkapikunan daw ang dalawa matapos tanggihan ng sospek ang alok na droga ng biktima. Nangyari, pinagmumura nitong si victim, yung suspect natin. Pinagsabihan ng masama na kunwari ka pa, sumama ang loob ni suspect. Napayaraw ang sospek dahil sa pagmumura at pang-aasar ng babae. Biktima at na makakuha ng tiyempo ay doon na nga niya binaril. Mabilis na nakilala ang suspect dahil sa kuha ng CCTV, kaya agad din siyang naaresto. Aminado naman siya sa krimen. Pasensya na po kayo, patawad. Tawarin niyo ako. Hindi ko rin po naman sinasadya yun. Lumalabas na may nakabinbin din palang warrant of arrest ang suspect para sa kasong robbery. Ngayon, nahaharap na rin siya sa reklamong murder. Nagbabalita Gary De Leon, News 5. Nauwi sa pananaksak ang away ng dalawang grupo ng mga lasing sa Maramag, Bukidnon. 5 ang sugatan, kabilang isang dalagitang umawat lang. Anya, sa Frontline sa balita ni Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Pinagsasaksak ng lalaking yan ang nakaluhod na biktima sa tapat ng isang tindahan sa Bukidnon. Maya-maya may rumesbak at pinagsasaksak ang kaaway ng biktima. Gidunggab! Gidunggab! Patay bay! Nagawa pa makatayo ng dalawang nasaksak. May babae namang umawat sa kanila pero nagpulasa na ang tatlo. Pagkatapos niya, nakita ng mga residente ang isa pang lalaki nakabulagta sa tabing kalsada. Patay gid siya, patay. Hindi nakita sa video pero siya pala ang unang pinagsasaksak bago ang lalaking nakaluhod. Hubo pa na ang kumusyon nang biglang isa na namang lalaki ang nagwala. May dala pa siyang kutsilyo. Dito sa harap ng tindahan nangyari yung insidente noong linggo ng gabi. Kung makikita nyo dito sa paligid ay may bakas pa ng mga dugo ng mga nasaksak. Base sa investigasyon, 3 lasing na may dalang kutsilyo ang nagpabalik-balik sa tindahan kung saan nag-iinuman din ang 2 pang lalaki. Inakala umano ng 2 na sila ang punteriya ng 3 kaya inagaw nila ang kutsilyo hanggang sa nauwi sa rambol. Hindi naman magkakilala yung mga yan. Parang bunga lang ng kalasingan. Pista sa lugar na mangyari yan. Wala namang namatay pero 5 ang sugatan kabilang ang dalagita na umawat sa saksakan. Hindi na nagdemanda ang magkabilang panig. Pero posible pa rin silang maharap sa reklamong alarm and scandal at illegal possession of bladed weapon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Pinatay at hinihinalang-hinalay pa ang isang kasambahay sa Quezon City. Nahagip naman sa CCTV ang suspect na nagnakaw pa ng pinagtatrabahong bahay ng biktima. Nasa Frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Nakabulagta at wala ng buhay ang 57 anyos na babaeng kasambahay nang madatnan sa pinapasukan niyang bahay sa Quezon City. Nakababa ang salawal ng biktima at halos mahubad ang damit pang itaas.
Base sa investigasyon, bigla na lang hindi sumagot ang biktima nang tawagin ng bedridden na amo. Nang dumating ang katrabaho ng biktima ay doon na diskubre ang karumaldumal na krimen. Sa aming investigasyon na yung biktima natin ay namatay sa pagsasakal at may indikasyon pa na pinagsamantalahan nito. Sa backtracking sa mga CCTV, nakita ang suspect sa krimen na naglalakad papunta sa bahay. Makalipas ang halos 1 oras, makikita siyang muli na iba na ang damit at may dalang sling bag. Tinangay ng suspect ang mga alahas ng amo ng biktima. Arestado ang suspect sa follow-up operation sa Tondo, Maynila. Nahulihan ang suspect ng baril na kargado ng mga bala. Pang-6 na beses na pagkakakulong na ito ng suspect na dati nang nasangkot sa iligal na sugal at pagnanakaw. Tumanggi na siyang magbigay ng pahayag. No comment na lang po ako sa korte, na lang po ako magpapaliwanag. Mahaharap ang suspect sa reklamong robbery, rape with homicide at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Libre at malapit na pasyalan ba ang hanap nyo? Worry no more dahil lalarga at ipapasyal tayo ni Laila sa Carnival-themed Christmas by the Lake ng Taguig. Laila, ano-ano ba ang pwedeng ma-enjoy ng mga kapatid natin dyan? Good morning, Mami! Good morning! Ito na yung donut. Tikman mo na. Kainin mo na yung donut. Oh, eto na, Tikim Squad. Kagat. Oh. Anyways, good morning mga kapatid. Good morning, studio. Bibit-bitin ko muna itong donut na to kasi grabe, alam nyo ba? Ang bongga-bongga ng nilargahan ng aking Duster of the Day today na andito tayo ngayon sa Provinciudad, Taguig City. Kasi tingnan nyo, Paskong-Pasko na dito sa Taguig Lakeshore Community Park. Naku, napakang raming mga for the content worthy spots dito. Tingnan nyo naman yan. Naka-backdrop pa sa inyo ang Laguna, Dibay. Oh, ganda, diba? Habang sumisikat ang araw, pumuputok na yung araw, bonggang-bongga rin yung view ng Laguna, Dibay dito. At syempre, ang tema for this year ay Carnival. O, diba? Ganda. Kaya ganito ang itsura, ganito ang setup ng ating lakeshore ngayong taon. Ang bongga lang, diba? Actually, pang-apat na Christmas na nila na binibihisan etong kanilang community park, no, dito sa Taguig. And for this year, ayun nga, Carnival ang kanilang theme, kaya may mga kanyon-kanyon para sa mga acrobat. Ito ang trend na laging kahit ano man ang tema, hindi siya nawawala dito. So, pwede kayo sumakay dito kasi alam nyo, pag hindi kayo sumakay dito, mapapagod kayo. Very 6 hectares lang naman, o, di ba? 6 na ektarya! Grabe! Bonggang-bongga! Pwede mo pa i-ring yung bell. O, so, 6 na ektarya kasi ang lawak ng ating pupuntahan ngayon at lalargahan. So, dahil nga Carnival, ayan, tingnan nyo, meron pa dito mga booth, pwede kayong mag-picture-picture dito. Ayan, kung ano-anong mga kunwari na bibili. So lahat talaga sila for the content, o hindi ba? At ayun, meron pang Taguig City over there with matching ilaw-ilaw. Naku, napakaganda talaga dito. But wait, patikim pa lang yan. Dito tayo. Dito tayo. Kasi tingnan nyo, oh. Ay, bidang-bida ka talaga, feeling mo. Stariray ka rito kasi, oh, may papasukan ka pang parang star na tunnel habang wini-welcome ka ng mga jesters gabi-gabi na andito sila. Tara, pasok tayo dito. Let's go! Ang arte-arte maglakad, oh, hindi ba? Dito tayo. Kasi tingnan nyo, meron pa silang tinatawag na Nutcracker Tunnel. Oh, siguro naman, alam nyo na, pag Nutcracker, puro mga nutcrackers ang makikita nyo sa loob. So dito pwede kayong mag-picture-picture, bahala na kayong umaura-aura rito, o hindi ba, pumosing-posing na kayo, bahala na kayo, o. Tapos hindi lang kasi ito ang tunnel dito, no? Meron tayong, I think, mga 4 na iba't ibang tunnels na pwedeng puntahan. So may bandaron, tingnan nyo, para kayo mag-up and away in my beautiful talaga hot air balloon. No? Ayan, o. Ganda!
Tapos alam nyo ba, kada spot dito na pwede nyo kunan ng mga photos, merong ganito oh. Ayan, meron silang mga suggestions na kapag tumayo ka dyan at ikaw naman ay posing dito. Ayan, yan yung pinakamagandang spot. Try nga natin. Ayan, dito. Try natin. Ayan, so ayan. Yan, oh. Tama ba? Maganda ba talaga? O, hindi ba? So, eto ha, dahil nga carnival, ayan, may mga merry-go-round, may Ferris wheel pa over there, merong hot air balloons, di ba? At marami pang mga tunnels dito. Didiskubrihin natin yan lahat. Papagurin ko kayo ngayong araw, hindi ba? Susulitin talaga natin ang ating duster of the day-to-day. Tingnan nyo, may mga giant popcorns pa. Oh, antaray! Oh, hindi ba? So, ang cute lang. Tapos ito, para sa mga bata, ito yung tinatawag nilang, kumbaga candy tunnel, pero meron pang isang candy cane tunnel naman na tinatawag. Pwede kayong umikot-ikot dito. And meron pa tayong tinatawag na parang mirror house. Kasi di ba pag carnival, ganun talaga, maraming makikitang mga ganong klaseng attractions. Medyo nakakahingal pa lang maglakad. 6 na hektarya ba naman yung lilibutin mo? Bakit nga ba hindi tayo nag-trend? Tingnan nyo to. So mukha siyang big top. Di ba? Yun ang tawag. Big top, tent siya, bilog. And then, may mga elephant. Pero pagpasok nyo sa loob, ayan, bukod sa pwede kayong mag-picture dito, pwede rin kayong umaura-aura sa salamin. Kasi di ba sa mga carnivals, meron talaga mga glass mirrors na parang i-distort yung figure mo, ganyan. So, ganun din yung tema dito. And, eto pa maganda, may safety features sila mga kapatid. Tingnan nyo. May CCTV camera po sila sa bawat sulok or sa kahit saan ka man halos magpunta dito sa 6 na ektaryang lupain na ito. Para nga naman sa safety ng lahat, di ba? And para ma-monitor nila. Kasi baka mamaya, alam nyo na, sa sobrang ganda, nakyutan, baka may mag-uwi ng mga kung ano-ano dito. So ayan na, napakanglawak lang na itong ating The Lakeshore. Mamaya, ito. Habang nagfe-Ferris wheel tayo dito, hindi to pwedeng sakyan ha. Ayan, didiskubrihin pa natin, Maui and Studio at mga kapatid, yung mga ibang tunnels dito katulad ng safari at eto parang kaleidoscope or candy cane tunnel yata. Naku. Nakakahingal pero ang saya-saya. Babalik talaga kayo sa kabataan nyo kapag naandito kayo sa Lakeshore Community Park ng Taguig City. Okay? So mamaya, ikot-ikot tayo ulit. Promise, magte-trend na ako. Balik una sa inyo sa studio! Wow, Laila! Ang laki-laki naman dyan sa Lakeshore Carnival. 6 hectares! Oh, kulang ang oras. Mamaya babalikan ka namin. Maraming salamat, Laila. Saya-saya doon ha. Saya ni Laila. Samantala po sa aming pagbabalik, sa frontline sa umaga, benta ng mga pangregalo. Sa Divisoria, mas matumal na raw ngayong taon dahil sa online shopping. Higit 1,000 residente inilikas dahil sa lumalaking sinkhole sa San Remigio, Cebu. Yan at iba pang mga balita ihahatid sa atin ni Ted Filon at DJ Chacha. At sa luto na po, tiyak na papatok ito sa kids. Gagawa tayo ng pambaon o pang merienda smashed burger tacos. Yum! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok. Magbabalik po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! At nagbabalik pa rin ang Good Morning, Kapatid! Okay, kaway-kaway ang mga burger lovers dyan! Pati pa! Lover lang ako. Pero baka makita mo ito, baka mag-iba isip mo, ha? Dahil kakaiba itong burger na ipapakita namin sa inyo kung yan ang hanap nyo. Subukan itong lulutuin natin smashed burger tacos. Looks good, ah. Ayan, mama. Ayan, expectation natin. Kakaiba, oh. Kaya natin yan. Sarap. Wow! Ito po ang ating mga sangkap. Ground beef,
mini tacos, queso, lettuce, asin, paminta, mayonnaise, ketchup, mustard, caramelized onion, paprika, chili powder, at garlic powder. Naku, ang dami. Wow. Halo-halong flavors. Okay. Ayan na. Ito na ang ating paraan ng pagluluto. Ready na si Andre. Una, magbilog tayo ng ground beef. Ikaw ba, Andre, yung titira Kailangan nito? din. Maui, sige. Kailangan natin Oo. ng gloves. Asan na yung Pati si Okay. Jel. Yan. Sige, Okay. tulungan kami dito So, gawa ka ng magkapatid. bilog-bilog. Parang yung burger patties lang na the usual. Okay. So ito pong ano, Ito pa. Jel, pakita natin mama yung ano, Jel, pakita natin yung, Alin? ang tawag dyan? Yung taco. Taco wrap. Yung wrap. Taco Yan. wrap. Or So bukod po sa, wrap. bukod po sa tinapay, kundi tinapay, imbis na tinapay, ito po. Yan, tapos may ulang gloves. Tapos lalagyan natin yung beef. Ayan, pwede mo ilagay. Yan. Okay. Igagan. Ito Sige, po, ma'am. pakita mo. Pakita mo. Wow! Ganyan. Wow! Ganyan po. Okay, so magbibilog kayo ng ground beef, tapos ipipipi ninyo o isa-smash ninyo sa ibabaw ng taco. Yan, bilog muna. Then, I'll Mama, do- perfect din to Ikaw si para sa bilog mga ako. bata. Dahil Parang ito na ang naman kapal. yung maraming Kulang. pwedeng ibigay na roll. Oo. Medyo manipis lang ng konti, huwag mo kapalan. Oo. Kasi- Ayan, makinig kay si Andre, inaral niya to. Grabe, ha? nag-expert Huwag mo na ako. kapalan. Gusto ko nga eh. Yung mukha mo lang. Gusto ko yung ano yung may authority ka habang sinasabi mo yun, alam na alam. Oo, Pakita then natin. inaakal ko na ngayon ng cooking, So, no? ito na Okay, siya. patingin nga ng bilog smash na. and smash. Tapos, pakita Smash. natin yung smash. Pakita natin. Ito si Angela. Smash. Smash ko ba kaya? Wow, yan. Smash. Ayaw. Wow. Tapos ipa-flat po yan. Toink! Ganun Yun. lang naman. Ganon, okay. Okay. Alright. Tapos, teka. Okay, pwede mo pang timplahan konti. Lalagyan natin ng salt and pepper to taste. Ano ba yung sa ating Ito po. Ayan. Tapos, ito yung... Ayun na yun. Okay, ayan na, Okay, ready ito na. Ready na. Salt and pepper muna, no? Salt and pepper. Okay, pwede. Konti. Sige, Konti. pwede mong lagyan ng konti. Baka biglang tumapon. Go, mama. Okay, eto na. Tapos habang ginagawa po yan, nilalagyan na po ng mantika yung kalan kasi ilalagay natin yung patty, doon natin piprituhin yung smash burger. Uy, Okay, nakikilata ko na kung malaki kayong pamilya, magandang activity to. May tiga-bilog, Oo, may diba? Ibang roll. tiga-smash. Ito po. Oo. Ito, pakita na natin mga kapatid. Ito po, direct. Okay, ayan na. Ilalagay na ang taco na may ground beef. So, kailangan, yan. Natatakot ako sa'yo, Abantayan Andre. mo. Dapat ininit mo muna yung... Mainit-init na naman. Mainit na ba? Mainit Oo. na. Nakaon na yan eh. Pati may mantika na yan. Uy, nanonood si Mama Dims, galingan mo. Hindi pa mainit. Hindi pa mainit. Mainit dapat. Oo, dapat mainit. Ayan, umiinit naman na siya. Ayan. So, pwede na tayo gumawa ng sauce habang iniinit natin kasi, pero papanuorin mo, babalik na rin natin Opo, yan pagka opo, ready na. opo, Para sa mama. sauce naman, ito pong gagawin. Pagsasama-samahin natin ang mayonnaise, ang ketchup, mustard, onion, paprika, chili, garlic, at powder. So, asan na? Ito po, mama. Sama-sama Ito na po. natin. Ito. Ayan, So, sige. yan. Sama-sama na. Madali So, lang to. mayonnaise po muna, mama. Tapos ketchup. Yan. Halo-halo lang yan. Yes. Ketchup. So, mayonnaise, ketchup po, mustard, onion, paprika, chili powder, at garlic powder. Ooh, sarap naman ng sauce na yan. So, ng I know. chili powder, Okay. garlic powder, paprika. O, kamusta na? Ayan, naririnig-rinig Ito, ko na mama. naluluto na yung Oo ano nga, mo. kailangan lang Nagsisizzle na ma-preheat siya. talaga. Sizzle. So, Kanina ipapress kasi mas down. mainit pa ulo ko doon sa mantika mo. Chili powder. Yan. Ayan, Okay. mainit na siya. Ayan, naririnig ko na nga. Yung ASF, di ba? ASMR. ASMR, nakakagutom yan. Naku, Silipin mo African nga. swine. Got it, mama? Garlic powder. Okay, so halo-halo lang. Habang ginagawa mo, ganito po ang magiging itsura ng inyong sauce. Yes po. Wow. So, kailangan po lang po talaga, mainit na talaga yung kalan mo. Yes, mainit na Bago mainit. paglagay Para mo, prito na agad-agad. lang, agad-agad yan. Lagay nyo na lang We're po done now yun. with our ano. Yan. Pero ang ginamit po natin dyan, ground beef, so kailangan fully cooked. Correct, mama, Yes. correct. Nakakatuwa naman to kasi typically, pag lumalabas ka, may kita mo kasi burger talaga siya. Usong-usong ngayon ng smash burger, pero ito kasi ibang atake. Wrap ang gamit natin. It's good kasi minsan nakaka-overwhelm yung malaking burger na kinakain na gano'n. Oo, So totoo. pag ito, medyo Yes! okay lang siya. Yes, Uy, tama. ang It's dami not na agad. overwhelming. Dami na agad nung ginawa ni... Mabilis kami dito, ano, eh. Angela. O ano, Mabilis pwede mo na kami. yata balik na rin. Diba? Okay. Akin na, can I see? Oo, tignan natin. Tingnan natin. Oops, nag-break siya. Okay. Ayan, babalik na rin ko na, ha? O, Ayan. luto na ng konti. Balik lang natin. Ready na yung iba. Pwede namang ano, well, actually, pwede sabay-sabayan na dalawa kasi mini tacos. Oo, totoo. Okay, Andre, tuloy Okay. mo. Okay na to.
Pwede mo nang Pwede na to. iahon. Konti pa. Okay. Tapos pwede siya mamaya lagyan ng veggies, ng iba-iba pang toppings. Kung totoo, pwede mo lagyan ng tomato if you're a tomato Oy, lover. tama. Takong-tako yun pag may Yes. tomato. Kailangan luto kasi talaga yung giniling. Hindi pwedeng hindi pa luto yan. Uy, ang cute. Kailangan mong butas-butasan ng konti yung ano. Okay na yan. Dahil tumataba na yung tako, lagay na natin dito. butasan. Lagay tayo ulit, Mau. Ng ano ba? Next. Okay. We're done na here, oh. It's already seasoned. Got it. Mau, Seasoning. opo. Whoop. Whoops. Ayan. Dre, expert ka na talaga. Hindi na kita makilala. Hindi na ikaw yan. Ano My na, no? gosh. Ako lang to, sabihin mo. Ako lang to. Ayan. Yes, ikaw yan. Ito po, ito. Mabilis. So, papakita So, natin, ito. Mama, Oo. Jel and Mau. Ito po, mga kapatid, ito po yung nauna natin. So, nilagay natin dun sa ano, Mama, sa wrap, tapos in-smash natin. Lalagyan na natin ngayon ng mga... Sauce. Yes po. Yan. Uy, meron tayong ginawang caramelized onions. Paganda din yan na ano. Ako na muna maglalagay nung ano. Sauce. Yung first. I have a new- Sige, I have so new ano lang, on top. Tapos ang gawa natin kasi di ba taco, so ifa-fold. Tama ba? Okay. Tapos, Yung caramelized, Mama. kailangan tipirin natin yung share kasi ang dami Sa inyo na natin yan. gagawin. Uy, ang sarap nito. I love caramelized Oo, onions. inuna na Okay. natin yung pagka-caramelize. Gusto nyo dagdagan ng sauce? Pwede pa. Pero pwede namang to taste yon. Ano, cheese, lalagyan din natin. Tapos, syempre, yung lettuce. Dadamihan natin yung lettuce para kay Andre. Ano lang yan, Hindi, parang hindi, yung sa inyo yan, taco. sa inyo. Alam nyo na yung gusto ninyo sa taco. Sabi nga ni Maui, kung gusto nyo ng tomato, pwede rin. Yes. Okay, sige, lagyan na natin ito. Yun ang maganda kasi. Sige, buksan mo. Ilasin natin. Oh. Yan. Ganyan. Dali lang yan. Ganyan, Andre, ganyan. Dali lang yan. Hindi ko kakainin yan. Tapos, ayan, Lagyan ulit ng sauce. Lagyan ng sauce or cheese. Kayo na Can po you put bahala sauce? kung anong gusto nyo. Okay, I don't have lagyan pa Kunin natin yan. yung sauce. Tapos doon naman po sa Tapos mga cheese ulit. gusto ng maanghang, Yes. gaya ni Mama Chiki, Oo, Ate Angela, naka-standby. gusto nyo palagyan ng I forgot my lagyan. chili powder sa buhay. Yes. Naka-standby yung chili Para powder may dyan. sipa. Okay. Yan. Alright. Wow, ang sarap Alright, naman. alright. Okay, Ang fold sarap and naman. tapos, Ito, bago tong gloves na to. Pakita daw natin. Inuna na natin yung ating pag-caramelize ng onion. Parang pirinito lang po yan. Uy, Wow, galing. ayan na. Uy, ang taba. Wow. Ang daming laman. Wow. I love it. Smash. Smash. Wow. Ganda. Ang husay. Ang sosyal, alam mo, pwede na to sa ano, panghanda sa Pasko. Oo, totoo. Oo, Diba kasi ang sosyal ng itsura niya. Pero lahat naman ng nandito, meron naman tayo sa kusina. Diba? Alam mo, parang Pasok ba sa 500 to? parang gusto ko siyang gawing business. Pasok na, pasok na. Oo. Sarap yan, ang social na yan. Tapos Pahinga pa lalagay po? mo na siya sa Mau-mau, magandang pahingi pa po? plato. Pangbisita na siya. Lalagay pa ako mantika. Oh. Okay, ano ang gawin? Andre! Op! Andre! Tinggan lang. Tinggan lang Oo. kaya natin. Hindi natin mababasag yan. Hindi tayo makakabasag. Dre, lagi kang trending, ha? Easy. Tumbling, pinggan. Oo. Uy, Okay. saka medyo mahalang mahalang sibuyas sa mga Gusto mo ilagay- mga panahon na ngayon, kaya maganda itong i-caramelize nyo para mas makakatipid kayo kasi lumalabas agad yung lasa kahit konti lang lalagay nyo. Subukan natin to, Mama. Lagyan natin ng cheese bago Ayan, natin. on top. Mozzarella. Para Lagyan natin. mag-melt. Sige. Yes, I love it. Lalagay ko I'm a dyan. fan Lagyan mo na of dito, cheese Mama. melt. Lagyan natin ng keso bago natin iprituhin. Okay. Pero po. dapat Pero- tatailalim muna. Okay, para- Mama. Okay. Po. Iikot 3, mo? and 3, 2, 3, 2, 1. 1. Yan, para hindi Okay. dumikit. Sana Okay. dumiket. Mm. I'm so excited. Excited na ako kainin Ito to. na ang ating food decorator, si Angela Magaling. Ay, ano na, nabate. Okay. Ikaw ngayon ang viral. Kinabahan ako. Baka munti ka na may nasabing hindi quiet tayo. dapat. Ayaw mo kayo naman ngayon. Ano pag gusto ilagay? Food decorator. Change More topic. cheese. More cheese. Pag mga bata, mahilig sa cheese. Kaya bilang bata ako, sa utak, I want more cheese. Yung iba naman, Okay. Mama Chiki, na medyo parang conscious sila dun sa meat intake nila. Oo. They can also use ground chicken. Tama. Diba? Yung breast, ganyan. Pwede.
para hindi masyado mamantika. Ako Yun nga, ang problema mo talaga pag may cheese kasi didikit talaga siya. Dumikit siya. Oo. Asan na yung ating mga, more cheese please. Yan. Didikit talaga. Oo. Yung cheese, oo nga. Ayan na. We are done with our second smash taco Yun. or burger. Dagdagan pa natin. Lagyan pa natin ulit. Luto tayo ulit. Okay. Ang Pagkatapos. bango. Naku, kung naamoy nyo lang po, sobrang bango. So napakadali Ngayon sa po. studio. Mama, recap natin ulit. Para Okay. sa ating mga kapatid nakakagising lamang. Yun, so Simula nakita po. nyo na ha, ay ilan lang naman yung ating mga... Giniling. Oo, yung ating mga steps. So gagawin mo yung smash burger, isa-smash sa tortilla, tapos pipirituhin. Pagka brown na, babalik ta rin. De-decorate, tutupi ang taco, ayan na po ang ating finished product. At ito Ayan, naman lagay ang... natin dito. Oo. Ito ayan. naman ang... paghanda ni Angela talaga nakakatakam pag kasi Angela yung nagpe-presenta, no? Puro arte lang tayo. Oo. Patingin nga, Angela. Meron pang konting, ayan, paano pagulay pa dyan. Thank you. Oo. Huwag niyo kalimutan yung caramelized onion po, lalo na ngayon na mahal ang ating sibuyas. Sige, Mau. Ikaw, yan. Ikaw, Mau. Hindi, baliktad. Ay, baliktad? Sorry. Baliktad, Hindi, Mau. akala ko gaganon tayo mo. ng isa. So, ang problema paglagyan mo kasi ng cheese sa loob, dumidikit. Dumidikit diba? naman. Okay, pwede naman sa ibabaw lang. Okay, patingin naman, pakita natin ang ating Smash tacos, pakita natin ulit. Yung finished Ito yung product, before. Jen, pakita po Yung natin. before. At Mama, sa mga nagtatanong ngayon, magkano ba yung magiging budget natin para dito? Baka hindi kayo maniwala. 80 Magkano ba? pesos per piece lang yan. Busog na busog ka pa. Diba? Parang yung ano Pakita yan. natin. Ayan, eto, dala-dala ni Angela. Lumaban ba sa expectation natin ang ating gawa? Of course. Ang cute. Ganda. Tikman nyo rin. Ang ganda. Yan. O, Ganda. tikman nyo rin. O, diba? Ginawal. So, pwede rin gamitin yung sliced cheese, diba? Kung meron kayong pang sliced cheese, meron kayong shredded Pwede cheese. natin i-ano. Pwede yan. Kung gusto nyo talaga na Papakita ko lang po yung loob. puno-puno Ha? ng cheese. Ha? Direct, pakita natin yung loob ha. Mama Chicks ha. Sige, go. Ibe-break mo. Direct. Tapos sabay ka. On. Puno-puno rin eh. Nice. Ayan yung caramelized onions. Usok pa. Tingnan natin ng maraming cheese. Para. Ayan. All for 80 pesos. 80 pesos. Okay. Alright. Mamawi. Nahati ko na. Ang next Oo. gagawin dito Ay, is... kakainin. Kainin mo. Ay, wow. Nauna na siya. Okay, again. Mamaya na ba? 80 pesos per piece. At sa mga kapatid natin na mahilig magluto dyan, i-flex nyo na po ang inyong specialty. Mag-comment o i-private message nyo lang ang Good Morning Kapatid Facebook page para sa inyong special recipe. Ibibida namin kayo at ang inyong recipe rito sa aming kusina. Kaya go na po, isend nyo na yan sa amin. ICI is dead. Ganyan po tinawag ng isang kongresista ang pagbibitiw sa Independent Commission for Infrastructure ni dating Public Works Secretary Rogelio Babe Singson. Dumalo si Singson sa live streaming ng mga pagdinig ng ICI kahapon. Pero siya pala'y nagbitiw na sa kanyang posisyon. Ayon po kay ICI Chairman Andres Reyes Jr., hanggang December 15 lang daw si Singson sa komisyon. Pero ito po'y depende po daw sa palasyo. Health reasons ang dahilan ng kanyang resignation pero wala pa pong napipisil kung sino ang ipapalit sa kanya. Kabaliktaran niyan ng sinasabi po ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City Congressman Edgar Erice. Dahil daw sa pagbibitiw ni Singson ay patay na ang ICI. Nakatext daw ni Erice si Singson at sinabing siya'y dismayado sa kakulangan umano ng suporta ng Malacanang sa ICI. He mentioned the very intense and stressful ICI work has taken its toll on his aging body. ICI is dead. Yung text message niya, sabi niya sa akin, why would I risk my life and my family just to solve Malacanang's problem?
Yan po ang sunurang tinig ni na ICI Chairman Andres Reyes at Congressman Edgar Erice. Samantala, papalo naman daw sa halos 80 billion pesos ang halaga ng pondong nakulimbat at napunta sa mga flood control projects mula noong 2016. Ayon po yan kay Senator Ping Lacson. Base raw sa computation ni Lacson mula sa mga bagong datos na ibinigay sa kanya ng Department of Public Works and Highways. Base po dito, 494 sa 13,000 flood control projects ng ahensya ay ghost projects. Kaya malaki ang kailangang habulin ng gobyerno. Ang masaklap pa, ghost projects pa lang ang usapan. Wala pa po dito ang mga natuloy pero kinurakot na proyekto. Kaya kung si Lacson ang tatanungin, hindi kakayanin ng iilang ahensya ng gobyerno ang pagbawi sa pera ng taong bayan na ibinulsa ng mga tiwaling opisyales. Nanindigan din si Lacson na sinimulan na ng Senado ang hakbang para mawalang mga maling nakasanayan na nagbigay daan sa mga anomalya sa flood control projects. Kabilang na po dyan ang pagla-livestream ng kada period of amendments kung saan naisa sa publiko ang lahat ng mga pagbabago sa budget na ini-introduce ng kada senador. Samantala, formal nang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman. Nakasuhan ng plunder ang dating senador na si Bong Revilla. Dati nang nadawit sa pork barrel scam si Revilla bago po nasangkot ngayon sa flood control scandal. Bukod nga sa kanya, pinakakasuhan din ang negosyanteng si Maynard Ngu at iba pang staff ng mga senador. Posible silang maharap sa kasong direct or indirect bribery, corruption of public officials o corruption of public officials, plunder at kasong administratibo. Nadawit si Revilla sa isyu po dahil sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siyang nagbunyag noon na naghatid daw siya ng 125 million pesos na kickback kay Revilla sa Cavite noon pang taong 2024. Itinanggi na yan ng dating senador at umalma na hindi raw siya nabigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Bukod sa pagsasampa ng kaso kay Revilla, pinaiimbestigahan din ng ICI sa Ombudsman ang mga senador na sina Cheese Escudero at Mark Villar. Kasama din si dating Senadora Nancy Binay at Grace Poe. Idinawit sila ni Bernardo sa umano'y kickbacks pero ayon sa ICI, kulang pa ang testigo para makasuhan ang mga nabanggit na mga dating senador at ngayoy senador. Nagpaliwanag naman ang Office of the Vice President o OVP sa kanilang nagasta sa mga biniling gamit pati na ang kanilang libreng sakay sa mga bus. Wala namang sinabi ang Commission on Audit kung may nakita silang paglabag sa mga biniling CCTV, laptop at motor vehicles. Pero ang git ng OVP, ginamit ang mga CCTV para sa kanilang satellite at extension offices at libreng sakay buses. Dumaan daw sa maayos na procurement ang mga ito at wala nga raw sinita ang COA tungkol dito. Tungkol naman po sa 13 laptop na nagkakahalaga ng 4 million pesos. Clerical error lamang daw ang nangyari. Imbis sa mga laptop, ang dapat daw na nakalagay sa report ay 12 donated photocopying machines na worth 3.8 million pesos at isang desktop computer worth 92,000 pesos. Tiniyak ng OVP na i-review nila ang kanilang polisiya o policy manual para sa mga kulang na dokumento. Nakakabobo daw ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Yan po ay ayon mismo kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay po ito ng naunang pahayag ng palasyo na dapat na daw unahin ang Office of the Vice President sa tensyon po ni VP Sara na labanan daw ang mga sakim sa administrasyon. Ang git po ng bise, nakakahiya si Castro sa tuwing magsasalita ito. Buwelta naman ni Yusek Castro kaya ayaw ni VP Sara na makinig sa palasyo ang publiko dahil namumulat daw ang publiko sa katotohanan. Kung hindi raw sa palasyo makikinig ang mga tao, dapat daw ba ay sa mga kaalyado ng bise na nagpapakalat umano ng maling impormasyon. Ginawang halimbawa dyan ni Castro ang pagsasabi ni VP Sara na nasa maayos daw na pangangalaga ang pondo ng OVP. Bagay na pinasinungalingan naman daw ng Commission on Audit. Huwag na natin i-carry kung ano yung sinasabi niya. Kasi unang-una, wala naman siyang maayos na sinasabi. Nakakabobo ng tao yung kanyang sinasabi. At saka pangalawa, nagdadala yun ng kahihiyan.
lalong-lalo na kapag nagsasalita siya na nandun yung seal ng Office of the President kasi nakikita yun ng buong mundo. Yan nga po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Inalmahan po naman ni Congressman Paulo Duterte ang pagpapaimbestiga ni Congressman Antonio Tino sa flood control project sa lungsod ng Davao. Magugunitang hiniling ni Tino sa ICC na paimbestigahan ang 4.44 billion pesos na mga proyekto sa Davao River at Matina River sa Davao City. Nasa distrito po ito ni Congressman Pulong ang naturang mga proyekto. Pero tanong nga ni Congressman Pulong, bakit daw ang kanyang distrito ang lamang at hindi pa sabay-sabay na ihabla ni Tino ang mga distrito na may anomalya umano sa flood control. Bukas naman daw siya sa investigasyon. Umaasa naman daw si Tino na makikipagtulungan si Pulong sa gagawing investigasyon. Samantala, nabistong hindi pa nangangalahati ang isang flood control project, inireport na patapos na. Diyan po yan sa Surigao del Norte. Nakita po yan sa pag-iinspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon sa report, 95% na raw na kumpleto ang proyekto. Pero kitang-kita ng mga opisyalis ng ahensya na 35% complete pa lamang ito. Pinamamadali ni Dizon ang pagsasagawa sa flood control project at pinaiimbestigahan kung bakit nga ba ito naantala. Sisilipin din kung may koneksyon sa sinumang kongresista ang contractor. Iniwan po naman ng isang hindi pa nakikilalang babae ang nasa 5.5 milyong pisong halaga ng droga sa isang bahay sa General Trias sa Cavite. Sa pangunang investigasyon, bigla na lamang daw nakarinig ng kalabog ang isang residente mula sa kanilang rooftop. Nang puntahan niya ito ay nakita niya ang babaeng nakaitim na t-shirt. Humingi raw po ito ng tulong kaya agad niyang pinapasok sa kanyang bahay. Pero ito raw po ay mabilis ding umalis. Nadiskubre ng residente ang naiwan ng babae na kahon na naglalaman daw ng mga plastic bag na may hinihinalang shabu. Inimbestigahan na po ang pagkakakilanlan ng babae at kung saan siya nanggaling at kung saan galing ang kanyang bit-bit na droga. Mahigit 1,000 residente ang inilikas dahil naman sa lumalaking sinkhole sa Barangay Mano dyan po sa San Remigio o San Remigio, Cebu. Sumulpot ang sinkhole sa lugar kasunod ng magnitude 6.9 na lindol noong Setyembre. Dati kasing laki lamang o lamang ng 1 kubo ang butas, pero ngayon kasya na ang 3 malalaking bus. Idineklara ng no-build zone ang lugar. Nasa isang temporary shelter muna mga apektadong residente. Naghahanap naman ng LGU ng maaaring permanenteng malipatan ng mga apektado. Maraming salamat, Ninong Ted at DJ Chacha. 7:03 na po. Ngayong umaga sa amin naman pagbabalik, mga kapatid, makikipag-commute muli tayo sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kasama ang nag-iisang traffic dancing Tito Mondi Lopez. Sa Hayop Ka, kilalanin si Kwak, ang gansang bantay sa isang pet store. Alayo yun. At sa Larga, ang iba pang Christmas attraction sa Taguig Lakeshore Carnival, ipasisilip sa atin ni Laila. Marami pa tayo po pag-get back this morning, mga kapatid. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po, good morning kapatid, 7:07 po ngayong umaga. Sa frontline sa umaga walang habas na nanaksak ang isang lalaki sa Malabon City. Napatay niya ang pamangkin habang sugatan ang isang kapitbahay. Nasa frontline po ng balitang yan, si Hannibal Talete. Nagsisigaw ang isang babae habang sumusugod papasok ng tindahan ang lalaking nakadilaw. Sa barangay Tonsuya, Malabon, hindi kita ang sumunod na nangyari. Pero sinaksak ng nakadilaw na lalaki ang residenteng si Celebreño Arriaga. Nagtamo siya ng sugat sa mukha. Kung nakatalikod ako, patay ako. Mabuti humarap ako sa dito na pintuan. Humarap na ako, nakita ko gumaganon na siya sa akin. Saksak agad. So, nasalo ko man. Ang hinala ko parang nag-ano ba siya sa mga hanap buhay ko ba yung parang sisilo siya. Matapos ang pananaksak, tulong-tulong ang mga residenteng awatin ng suspect. May isang lumabas, bit-bit ang patalim. Ang isang lalaki naman, kinaladkad palabas ang suspect. Bago pala,
ang insidenteng ito. Nauna nang pinagsasaksak ng lalaking nakadilaw ang kanyang pamangkin. Patay ang 33 anyos na biktima sa saksak sa dibdib. Ayon sa kanyang ina, dati nang may alita ng magtiyuhin dahil sa umano'y di magandang asal ng biktima. Napakasalbahit ko. Ito lang anak ko, napakasalbahit. Hindi mumura ako. Ayaw din ng kapatid ko siguro ng ganang. Sabi niya, tigil-tigilan niya ka mumura sa iyo. Ha? Sabi niya gano'n. Lagi ngayon sila nagbabangayan. Nakakulong na ang suspect na mahaharap sa reklamong murder at frustrated murder. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Tumigil na kayo. Yan ang pakiusap ng isang obispo sa mga kongresistang sangkot sa flood control corruption. Sinabi yan ni Novaliches Bishop Antonio Tobias sa harap mismo ng mga kongresista sa kanyang Thanksgiving Mass sa Batasang Pambansa. Hinamon niya ang mga sangkot na kongresista na lumantad, magpakatotoo at isauli ang mga ninakaw na pera ng bayan. Matatanda ang may mga kongresistang iniimbestigahan ngayon ang Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil sa flood control scam. Unang nagbabala si Ombudsman Boying Remulla na higit sa 10% ng mga kongresista ang posibleng makaladkad sa issue. Kabilang naman sa mga unang nakasuhan si dating Congressman Zaldico. Tumigil na kayo. Have pity on your people, on our people. Yung mga may alam. At kung kayo mismo ang may sala, lumabas na lang kayo at sabihin ninyo, mas malaki pa ang aming mercy, both from your people as well as from your God. If you come out and give what you have stolen. Traffic update po muli tayo mga kapatid. Kamustahin natin ang sitwasyon ng kalsada at mga kapatid nating biyahero kasama ang ating traffic dito, Tito Mondy Lopez. Live mula sa Litex sa Quezon City. Hello again, Tito Mondy. Ano, kamusta na dyan ngayon? Dance, dance? Yes, Mami Jiggy. Kim, commute, kaway-kaway pa rin sabay. Eto na Mami Jiggy, kung alam yung kanta na may pulis sa ilalim ng tulay. Ngayong araw, nako, may traffic enforcer sa ilalim ng tulay. May traffic enforcer sa ilalim ng tulay. O, di ba? Saktong-sakto yan. Kasi nga, ngayong December 1, meron tayong 2,500 traffic enforcers gaya ni Kuya na nakabantay dito nga sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para nga salubungin at mag-assist sa mga motorista natin at mga pasahero ngayong rush ng December rush ng tinatawag Christmas rush. At makita dito nga sa likod natin ang traffic natin fast moving pa rin pero nagbi-build up pa rin itong mga pa-westbound, itong mga papuntang EDSA, Cubao, mga papunta mga Lorton, mga laptop area lahat yung papunta na-assist nila kasi nga dumodoble na po, lalo na doon sa bandang bahagi niyo nagkakaroon ng traffic kasi nga bigla na lang nagbababaan itong mga driver ng jeep, ng bus. Iniwasin nga nila mag-ticket kasi nga para lang makatulong tayo sa mga namamasada pero may mga pasaway talaga. At makita nyo pa rin dito sa kaliwa, itong mga barrier natin na yan, nakita natin kanina nakabang na may mga lumulusot pa rin talaga dito sa tulay. Sa tulay. Ano tulay? Sa tali, ayan. Tulay ulit, ayan sa tulay. Kaya naman, ito mabilisang commute-sahan tayo. Ops. Ito na. Good morning. Hi, sir. Good morning po. Ayan, sir. Sakto. Saglit lang, sir. So, good morning, kapatid. Sir, ano muna pangalan natin, sir? Tan po, sir. Sir Tan, Kiel. Ayan, Sir Tan. Ito, sir, tanong ko po. Di ba nagdagdag po ng mga MMD traffic enforcers dito para mag-assist sa Christmas rush po? Sir, sa tingin nyo, ano pa pwedeng maging solusyon para maibsan po yung problema sa traffic? Usually naman, okay naman yung traffic flow natin dito. Maliban lang doon sa ginagawa na lang namin improvise para yung tao kahit paano bumaba. Pero as kung nakikita nyo naman po, pinapatuloy pa rin po namin yung TDC namin para po tuloy-tuloy po yung flow ng traffic po. Opo, ito sir, tanong ng bayan. Sir, safe answer, galingan mo to. Sino ba taga-sar ang pasaway? Ang driver o ang mga pasahero? Kung counting usually, medyo pasaway talaga yung tao kasi masyadong marami. Kami mga pasahero, sir. Grabe naman. Kasi yung sasakyan medyo mabibilang naman natin pero yung tao
masyado talagang marami. Kaya di may iwasan, may mga pasaway talaga. May mga iba tayong kapatid na commuter na talagang saan sumasakay. Opo, makulit po talaga yung iba. Tulad yan, ayan, lumulusot. Ito, exacto, may lumusot. O sir, dahil dyan, ito sir, meron akong bunot sa inyo sir, bunot kayo sa aking jacket dito sir. Bawal ako dyan. Ay ba, yan sir, okay yan sir. Candy ba yan? Candy yan? Bunot Ano lang sir. po, candy lang po ito, candy. Oh, ayun. Oh, Mayora, ito pa. Sir, sakto, dahil pasaway kami. Oh, ito sir, may isa pa kami partner, bunot kayo sir. Oh, sir, panilagang itlog. Luto na? Luto na yan, sir. Okay, kakainin na lang. Dahil, sir, ang balita ko, ang yung shift ay 5 a.m. to 1 p.m. Ako. So, yan, 5 a.m. to 1 p.m. Tapos, yung second shift ninyo po ay 1 a.m. po to 9 p.m. na may extend hanggang 12 midnight dahil nga sa Christmas rush. Yan muna, Mami Chigi. Ating morning bag, kasama si Sir Tan sa Traffic Driver, sir. Isang A naman niya, sir. Back to studio. Naku, saludo tayo sa mga enforcer na nag-duty from 5 a.m. to 1 p.m. Maaga magising. Buti na lang may pakape dyan si Tito Mondi at kung ano-ano pa. Ay, parang balon mo kanyang bulsa. Lumalabas. Malalim. Next time may aso nang lalabas. Oo nga. Salamat sa'yo, Tito Mondi. Aso daw. Ayun na, aso. Hayop sa aming pong pagbabalik sa Hayop Ka. Kilalanin po natin si Quack, ang gansang good job sa pagbabantay sa isang pet store. At sa Larga, muli nating babalikan ang Christmas adventure ni Laila sa Taguig Lakeshore Carnival. So exciting! Kaya huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Isang pet store po ang kinagigiliwan ngayon ng mga buwibisita dahil sa kakaiba nitong bantay. Kilalanin po natin si Quack, ang pet na rumaraket. Panoorin natin to. Samot sa aking cute na hayop ang makikita sa pet shop na ito. Pero ingat lang daw po mga kapatid sa mga makukyutan at hindi mapipigilang manggigil dahil may matinik silang bantay, hindi aso, kundi gansa, meet Quack. Napalapit daw sa kanila si Quack dahil sa ipinaramdam nilang tender loving care. Yung pagkain, kita niya na talaga ipinagbubukod siya. Tapos yung pag halimbawa't naglambing, hindi namin pinapaalis. Ay sinusubuan. Pinapaligoan. Basta kumain kami sasabay. Hanggang sa tuluyan na nalang naging katuwang si Quack sa pagbabantay ng negosyo. Ang pagbebenta ni na Marcia ng ilang hayop gaya ng mice, guinea pigs, rabbits at iba pang rodents, ideya raw ng kanyang mister. Ang bahay namin, pinupuno niya ng iba't ibang klase ng hayop. Tapos, kahit saan kami tumira, kahit mahirap kami, malaki ang bahay namin. Kasi puro hayop. Kalaunan, kinatuwaan at hinahanap-hanap na ng kanilang mga parokyano si Quack. Kaya naman, ang turing ng kanyang mga amo sa kanya, swerte sa kanilang buhay. Nagugulat sila, halimbawa may magpipicture. Kami-kami lang, pero pag pinakita ko, nandun siya. Tapos pag narinig niya na video, alam na ng mga kasama ko. Mauuna pa to. Tsaka nagbabantay siya ng mga itik. Pag may itik kami, ito yung bantay ng 30 days. Mabili. Low maintenance daw na alaga at katuwang itong si Quack. Kaya lang, may pagkaseloso. Kaya bukod sa pagkain, lambing mula sa kanyang owners ang nagsisilbi niyang sweldo. Yung ulo niya, ilalagay niya dito. Tsaka hindi siya hihiwalay. Kahit saan ako magpunta. Tulog lang yung hiwalay namin. Pag nag-CR ako, kasama pa rin. Siloso siya. Ang ayaw lang niya dito ay anak kong panganay at apo kong panganay. Kasi kita niya close ako sa anak kong panganay tsaka sa apo ko. Ayaw niyang may kahati. Yun lang yung ano niya, inaaway. Pero paalala ni Marcia sa publiko, strictly not for sale ang kakaiba pero espesyal na miyembro ng kanilang pamilya. Pili na lang daw ng ibang pwedeng alagaan mula sa kanilang pet shop. May bumibili na sa kanya, 10,000. Ayoko. Anak ko to Pag interesado po kayo sa mga pets, punta lang po kayo dito sa Marcia's Pet Shop,
2193BB A. Luna Street, Pasay City. Muli pasisilip ni Laila ang Paskong Tagigenyos. Laila, ano pa bang attractions dyan sa Taguig Lakeshore Carnival? Laila! Ay! Angela Lalala! Grabe talaga, saya-saya rito kahit daytime. Alam nyo, nagbubukas po ito ng 5 p.m. hanggang 10 p.m. mula Sunday hanggang Thursday. Tapos Friday, Saturday, 5 p.m. hanggang 11 p.m. Kaya sa mga na-excite na at baka gusto nyo na rin magpunta dito ngayon, wag muna kasi sarado siya. Binuksan lang talaga para sa amin. Ang lakas ni Tita. O, di ba? So ito, tara, maglibot po tayo mga kapatid dito sa ating Taguig Lakeshore Community Park. Ayan, ang ating man on stilts. O, di ba? Anong height mo ngayon? So, eto yung tinatawag nilang Candy Tunnel, kung saan makikita nyo, di ba, yung mga hamba, di ba, parang gusto mong kagatin kasi marshmallow ang datingan niya, plus may mga giant na lollipops, tapos etong marshmallow na to, pwede kayong mag-picture-picture, pwede kayong umupo, dalagang Pilipina habang nagpo-photo-photo na ganyan, at syempre, tingnan nyo naman yung floor. O hindi ba? Parang kulay candy rin. So maraming mga photos or videos na pwede kayong gawin habang ina-assist tayo ng isa sa mga jester. Tapos tingnan nyo to. Di ba para ako may tour guide, Tingnan nyo ito. Meron silang parang mga photo wall. Ano ba tawag dito? Yung parang ilulusot mo yung ulo mo. Yan ilulusot mo yung ulo mo. Bagay ba sa akin ng macho, Angela? Yan, ganyan. So, hindi lang naman mga muscle man, meron mga prince, meron princess, magician, at ringmaster, kung ano-ano ang pwede ninyong i-video or photo dito. Ayan. Tapos, sa part na to, kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, maraming mga tunnels dito. Sisilipin natin yung isa pa, pero papakita ko muna sa inyo ito. Sa mga mahilig sa fairy tale, this is your moment. Kamusta naman ang mga karawahe ninyo? Tapos may pala-palasyo pa on the background. Kaya pwede kayo umupo dito. Di ba? Tapos mag-picture-picture na naman. Kung gusto nyo, mag-OOTD pa kayo ng mga pa-princess gown. Di ba? Pwede na yung pictorial sa dibu. Tapos dito. Ito yung ating safari. Ayan, dito tayo. Dito tayo ikot. Ayan. Speaking of safari, so pupunta tayo sa Safari Tunnel. Pero alam nyo ba na dito sa kanilang Christmas Park sa Lakeshore Community Park in Taguig City sa probinsyudad ng Taguig ay pwede ang pets! So, you can bring your pets here. Make sure lang po na fully vaccinated. May mga guidelines kasi. Fully vaccinated dapat. And kung magdadala kayo ng pet, huwag naman yung malaki, ha? At huwag naman po yung ahas. Alam ko pong carnival themed ito, pero hindi pwede ang ahas. Small pets lang. At siguraduhin po ninyo na naka-diaper, okay? Meron din namang office, ng city vet dito para ma-assist yung may mga dalang pets para sa mga guidelines. At eto yung isa pa sa mga tunnels na maaari ninyong pasukan. Mag-enjoy mga kids dito kasi tingnan nyo. Ito ang tinatawag nilang Safari Park. Hindi ba? Ang bongga-bongga lang. Merong zebra. Itong layo na to parang parang kulang sa pagmamahal. Pero okay lang yan. Parang medyo kailangan na niya ng partner. Mukhang nalulungkot, diba? So ayan, kung ano-ano mga animals na pwede kayong mag-photo-photo or video with the kids for sure, matutuwa sila, hindi ba? So ano pa bang mga nalimot ko? Baka meron pa akong mga nalimot. November 30 to, binuksan. And marami pa kayong oras talaga, Angela Lalala, na magpunta dito kasi nga hanggang January 11 pa open etong ating Taguig Lakeshore Community Park. Hindi ba na carnival ang theme for this Christmas. Pero paalala lang ha, ito po ay sarado ng December 24, December 25, December 31 at
January 1. Tapos pag nagpunta dito ha mga kapatid, make sure mga bago mag-alas 7 na andito na kayo kasi alam nyo ba, may pa-fireworks display pa dito tuwing Friday at Saturday. Pagkatapos, kung gusto nyo ng libreng entertainment, ay meron din bonggang-bongga kasi nga merong pa-concert doon sa may bandang Christmas tree ng weekends. Ayan ha. At sa mga susunod na araw, i-unbox na rin. Unbox daw or i-unwrap na rin nila yung dalawa pa sa mga attractions nila, yung amphitheater at yung dome na tinatawag. Tapos sa may banda ron, dahil nga overlooking, andyan lang talaga, di ba? Parang isang dive lang, nasa Laguna, Dibay ka na. Meron din dyan silang lights and sounds display gabi-gabi. O, di ba? Ang bongga-bongga lang. Kaya, ayan, nako talagang ang saya-saya dito sa ating Lakeshore Community Park in Taguig City. Plus, di ba sabi ko nga sa inyo, very 6 hectares ang lawak nito. Huwag kayong mag-alala kasi hindi naman kayo maliligaw. Ayan o, kung saan-saan kayo pwede pumunta. This way, yung trend kanina, nakita na natin yan. Ito yung Ferris wheel, yung carousel at yung mga carnival villages. So, hindi kayo maliligaw kasi nga merong directory. Naku, bongga-bongga lang talaga dito. Hindi ba? Oy, nako. Sa mga nagugutom nga pala mga kapatid, meron ditong food park. Yun nga lang, bawal po ha na magdala ng food and drinks. Dapat doon kayo bibili sa kanilang food park. Kasi meron naman doon, marami kayong mabibilan. Tikman nyo rin ang mga masasarap na delicacy ng Taguig City, ang probinsyudad. O, hindi ba bonggang-bongga? O, paano? Let's go! Paano ba yan? Pwede ba ako maturo sa... kaya ko rin yan. Akala mo, Oh! Kaya mo na, ang pinaka-latest dito. Balik mo na sa inyo sa studio. Kaya ko yan! Balik muna sa inyo sa studio. Anjalalala! Go! O, paano? Paano susunod na step? Ganun pala yun. Talaga naman dyan sa Taguig. Tagigigil ang saya. Maraming salamat sa'yo! Lalalala! Wow! Okay, at sa ating palarong pampasaya, pabilisan at patabaan ng utak ang labanan. Nako, abangan natin yan mamaya. Yes, at sa Spotlight On, abangan ang magic at adventure na ihahatid sa atin ng Disney on Ice, Magic of the Stars. Huwag po kayong aalis mga kapatid dahil magbabalik pa ang inyong paboritong kasalo sa umaga, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! Ito mama, perfect to sa mga naghahanap ng perfect family bonding kasama mga bata. Alam naman natin, pag holidays, Christmas, ngayong Pasko po, nalalapit na ang pagbubukas ng Disney on Ice, Magic in the Stars! You know it's Christmas pag nandiyan ang Disney on Ice at para kwentuhan pa tayo dyan. Kasama natin ang first-timers dito sa GMK at hindi naman sila first-timers sa Disney on Ice. Yes. Our skaters, Sydney Barrier and Allison White. Good morning! Good morning! Good morning, Allison and Sydney! Good morning, kapatid! Why don't you greet our viewers this morning? Hi, good morning! Good morning! Good morning! All right, Sydney and Allison, how long have you been with Disney on Ice? I've been with Disney on Ice for 6 years. Wow! I've been with Disney on Ice for 3 years. 3 years! Yes. And so far, so good. Yes, we love it. Love it. Yes. Love it. Yeah. I was wondering what roles do you Yeah. portray in the show? I portray Raya from Raya and the Last Dragon. Raya! Wow, I love that! Very nice. And I portray the role of Blue Fairy, so I get to kick off the magic at the very beginning of the show. That's awesome. Yeah, the Blue Fairy. You know, a lot of kids, and growing up, I was always excited for my parents to take me to Disney on Ice. What excites you here? What are you most excited about seeing while performing and staying here in the Philippines? I'm so excited to see how everyone in the Philippines reacts to our show. We have so many cool stories to bring to you. We have actually the most characters in any Disney on Ice show ever. We have more than 55 characters, as well as we have 12 of your favorite stories. As you know, we have old ones like Snow White and Pinocchio, like Blue Fairy, and you know we have newer ones like Wish, Frozen 2, and also Raya and the Last Dragon. Packed show. Yes. It is a packed Yes. How about you?
I think that what they're gonna enjoy this year is spending the holidays with their families at the show. Like, I grew up, like, this is exactly what I wanted to do. I wanted to skate with Disney on Ice, and so that I hope that I can see all the happy children out there. Oh my and, gosh, yeah. I was exactly like them a few years ago. We are so excited for you guys to meet the Filipino audience. Yes, that's right. And speaking of Filipino audience, you guys mentioned that it's going to be a packed show. But what do you think the part of the show that the Filipinos will enjoy the most? I mean, I do think they'll enjoy Raya. It's Of course they will. I might be a little biased, but I think they'll enjoy Raya. Absolutely. How about you? I think they're gonna enjoy Encanto. It's such like a party out there. Yes, So Encanto's part of it now. Yes. Is that one of the new ones? Yes. So exciting. It's growing and expanding. Yes. We're very excited. We look forward to your great show. But please do invite our viewers to your upcoming shows from December 20 to January 4. And where can they buy the tickets? They can buy tickets on smtickets.com starting at 300 pesos and at the SM Mall of Asia Arena. And we have a special guest joining us. It's Mickey Mouse! Hi, Mickey! Hi! Oh yeah, of course we're gonna see Mickey on the show too, as always. Yes. And the kids will be so excited And to the see adults. Mickey Mouse. Yes, kids too. at heart. I'm excited. Thank you so much for dropping by. Thank you for waking up, Mickey. Thank you, Mickey. Thank you, Mickey. Bye, Mickey. Bye. We just love Mickey Mouse. Who doesn't love Mickey Mouse? We all love Mickey Mouse. Thank you so much for being here. Maraming salamat muli kay Mickey. Thank you, Mickey Mouse. And thank you, Alison, Sydney. Thank you so much. The best of luck. Enjoy the rest of your stay in the Philippines. Happy holidays. Thank you. Abangan po natin, Disney on Ice, Magic in the Stars. At sa aming pagbabalik, labanan ng wit and creativity. Aha! Sino kaya ang magwawagi? Ako, abangan yan. Huwag po kayo kaalis. Tuloy-tuloy lamang po ang Happy Morning sa pagbabalik ng Good morning, kapatid! Disney on Ice! At nagbabalik pa rin ang... Good morning, kapatid! Alright. Oras na para sa isa na namang masaya, makulit at puno ng good vibes na... Palaro Papasaya! Pero bago yan, ako, ang swerte nyo ha. Bakit po? Wala si Dimples dito. Dahil kakabog na naman yan kung nandito yan. Competitive yun. Oo. Nasaan ba siya? Aba! Di ba alam natin na nanalo siya ng isang award sa Asian Academy? Kaya mapunta doon. Oo. Pero ngayon, Si nag-vie Maui siya din. ngayon Si Maui for papuntang the national, international. Naku! Good luck kay Mama Din. Good luck, Mama Din! Bring home the bacon. Ingat kayo, si Maui. Ingat din. Uy, Pupuntang Korea si Maui. Si Maui. Para sa yung Baka nasa saya sa South saya, Korea. sa Baka niyo South po yan, mga kapatid. Wow! Uy, Daming congrats mga din kay nangyayari, kay Gretchen, kay Cathy Yang. Di ba, nanalo din. Pa Singapore. Tama? Oo. Ayan, naku, saya-saya nila yun. Mama, ano bang laro natin ngayon? Oo umaga? nga, maswerte kayo. Kasi, naku, patok sana to kay yung mga magagaling mag-charades dyan, yung mga galing sa galaw-galaw. Uy, Ito po, simple lang. Alam mo sino magaling sa charades? Si Mondi Lopez. Kasi araw-araw, ganyan siya ng ganyan. Ganyan siya ng ganyan. Oo. Ito mo, para sa inyo sana ito. Para sa inyong lahat, maganda tong game na to. Ang tawag dito sa ating game, ikaw! Ay, sabi ng mga nanay, alam ko na yan. Yung mga tita at yung mga bagets. Ito po ang mechanics ha. Magbibigay ako ng isang action. At ang mga players, kailangan salitan kayo na magbibigay ng sarili nyong interpretation kung ano nga ba yung ginagawa ko sa action na yon. Ha? Oo, paramihan kayo. Kung ano, at hindi pwedeng manggaya. Ay, nako, ako, tingin, boto ako dito. Okay. Hindi, alam mo, Angela. Oo, try natin, ha? Ito, ang kailangan, ang player na hindi magbabakal, siya ang, mananalo nung round. Kailangan tuloy-tuloy lang. Bibigyan ko kayo mga 3 seconds. 3 seconds. Yan. So, 3 seconds naman pala. Hindi, yung hindi
Yung pagkakamali. Oo, yung walang maisip, di ba? Bawal mag-hang. Okay. Oo. Sige. So, umpisahan natin ng madali. Tapos, bibigyan namin kayo ng every point for every word Sige po. or every action. Sige po, okay. Halimbawa. Nakakabahan ako. Halimbawa, gagawin ko to. Kunyari. Isip tayo ng salita, mama. Yan. Ano? Anong ginagawa? Ano? Ganyan. Oh. Binibilang ko na yung natitira kong buhok. Ayun! Nagkakamot dahil Makate. Ikaw? Nagpapalambot ng karne. Okay, ang galing ano. Okay, alam nyo na. Okay po. Okay, sige. So, paramihan. Huwag kayong maubusan. Just let your imagination Sige go. po. Mga kapatid, sali kayo sa bahay, ikaw. ha? Dapat may ganun eh. Ready Ikaw na? pagkatapos, di ba? Pagkatapos ng action, ikaw. Oo. Pasa-pasa lang kayo. Ready na rin sila. Hindi yata nakikinig sa instructions eh. Yun nga yung pakila. Okay. Game. Ready? Ready mga mami? Sali kayo, ha? Okay, sige. Hindi kailangan tuloy natin. i-emphasize. Let the action begin. Sige, dito. Okay. Ganun pa rin. Ganun Ano ulit. ginagawa ninyo? Sige. ikaw. Sino ba una? Ikaw, sige. Ako na? Oo. Sige. Ako naglalagay ng gugu sa buhok. Yan. Ikaw! Nag-iisip paano bayaran mamaya yung mga utang. Ikaw. Ako na. O, kita mo, ikaw yung Ano? Hinihimas ko yung aso ko. Okay, ikaw. Hindi pwede yun. Ano yung inihimas yung aso? Aso ka ba? Ba't mo inihimas yung aso mo? Sige. Oh, 1 point each. Go. Meron ka pa. Oh, sige. Nagbibilang ko ilan na puting buhok ko. 2 points. Ikaw. Angela. Nagsha-shampoo! 2 points. Meron ka pa? Tinitingnan ko kung meron akong dandruff. Ikaw. Tinitingnan ko. Ano, Makating puto ko! Ay, nag-iisip ako ng answer sa susunod nating ikaw. Gusto ko na matapos to eh. Kaya nyo talaga tataya ako dito kay Angela. 4, 3, 1. Okay? Tandaan ang inyong mga points. Okay? Ready? Ano pala yun? Lago na pala tayo. Oh, tandaan. Next action. Oh, next action. Sino una? Angela. Ako ba? Ladies first. Nagda-drive. Ikaw. Sumasayaw. Ikaw. Sinasayaw. Paano ba to? Wala na. 3, 1. Wala! Okay. Hawak ko yung hula hoop. Okay. Ikaw. Naglalaba. Hawak ko yung barbell namin. Ikaw. Teka, time out. Sino po sa inyo mga nanay ang naglalaban ng ganito? Talo ka na! Pwede yun! Nagagatas ng kalabaw. Ikaw. Ayun, good yun. Pwede, diba? Okay, hawak ko po yung dalawang mikropono kasi kakanta ako. Ikaw. Nagpapatunog ng bell sa simbahan. Pwede. Oh, ikaw, meron na? Ikaw. Ay, tanggal na. Hindi, walang tanggal. Meron na, ikaw. Tanggal na yata. 3, 2, Tapos na? 1. Okay. Okay. Okay, the 3. Alam mo, bibigyan kita ng chance. Basta in 3 seconds kung meron kang masabi ulit sa next Lagi one. mo sasabihin, ikaw sa kanya. Ba't mo? Ikaw, panik ako. Ano na score natin? 8? Uy, sabi sa'yo, Angela, ikaw One talaga. point pa May lang pala ako. talaga ako kayo. 8 versus 7, 1. Okay? Bibigyan kita ng 3 seconds. Ano bang maganda? Next. Ano pa next? Para dito naman tayo. 7:53 pa lang. Okay, ready? Ready, and... Eto. Okay, doon tayo. Alvin! Nagbo-ballroom. Bilisan mo kasi galingan mo. Wow! Okay, ikaw. Sabi mo. Nag-exercise, jump rope. Ikaw. Isa lang yun eh. Ay, isa lang ba yun? Oh, Isa lang. Pwede ba yung jump rope na Hindi, isa? sinisipa. Okay, Hindi, 1-1. sinisipa. Ikaw. Okay. Nagbubunot. Ikaw. Nagbubunot. I like it. Tataboy Ikaw, ng mga ipis. Meron! Ikaw. Nagpo-football. 2-2. Nagpipiko. Ikaw. Natilay. Ay. Okay. No, not 3. Ikaw. Nagmamarathon. Nagbububat ng sapatos. Ikaw. Nag-stretching. Oh, pwede. Buhay pa si Alvin. Buhay pa. Masakit yung pako, nangangalay. Ikaw. May gout. Parang si Lego. Ikaw. Aray. Oh. Okay. Uy. Alang ka. Alang ka. 5, 4, 3. Wala na. Wala. Pero may 4 points na si no. 4 points na si Alvin. Ikaw. Ikaw. Meron ba? May ububuka ka pa? Wala na. Ano, Okay. wala akong maisip na ano. Taekwondo. Naguhubad ng sapatos. Ikaw. Nilalaro si Booker. Sisipain kita. Ikaw. Sisipahin din kita. Ang galing! Hindi na ubusa! Uy, teka muna.
Talaga? Oo, Napapalaban ako napapalaban ako dito. Oo, medyo natatapatan mo na si Angela. Alvin, dumadami na yun sa'yo, naka 4 points. Kulelat. 5, 13, 14, lamang ka na sa Angela. Okay. Malapit na. Abunin mo na kayo. 4 points na lang. Abunin mo. Parang gusto ko i-challenge si Mama Chiki. Last. Oh. Last. Okay, ganito lang. Yan hindi ganon ganito. And ikaw. Mas pwede ito sa naglalaba. Okay. Ikaw. Nag-ano ng clay pot. Nag-ano? Ikaw. Nagmamold. Ito. Ikaw. Mega race! Ikaw. Nanguhula. Ikaw. Nilalaro ko yung aso ko. Ikaw. Ako nagbubukas ng gasol. Ikaw. Nagmamagic. Ikaw. Nagbubukas ng tubig dahil pupunuin yung balde. Nagmamasa ng arena pang pizza. Ikaw. Nagbibilang ng 1 billion pesos. Ikaw. Wala na ako maisip. Ilan points? Ilan? 16, sino? Okay. 16 ako. Si Alvin, wag na. Aba, naka-8 ka rin. So, eto 18, 16, tapos sinong kulela? Ikaw naman Kaya gagawin. Consequence, si Alvin. Muntik mo nang mahabol si Angela. Ang galing talaga sabi sa'yo Ang galing ni Smash burger Angela. ko sana Yan ako po, pwede nyo ilaruin kasama inyong mga baget sa bahay. Ang saya-saya. Siyempre, Pwede mo push-ups na lang? Pwede push-ups. Ano gagawin natin dito? Hey. Ay, ako ba? Ako ba? Ay, siya talo Yes, Tito Alvin. Ay, talo ka. Buti na lang si Tito Alvin magaling mag-surfing, no? Doon ka na lang sa surfing, huwag ka na sa ikaw, ha? Okay. Ay, oh my God! Mamaya pagbalita mo, muulan ng arena. Ayan po, that is it para sa ating... Pwede push-ups na lang. Ang cute ba, Tito Alvin? Tito Alvin, how many days before Christmas? Ayan, 21 days na lang. Ang Pasko na. Napakalapit na yan. Grabe. Tuloy-tuloy lamang po sa pag-spread ng good vibes, kapatid. Para sa kids, more fun pa tayo. Dahil susunod na ang Little Princess Sarah at God of Flanders. Tumutok pa rin sa mga weather updates at kita-kits pa rin tayo bukas. Mag-ingat po lagi mga kapatid. Yan ang paalala ng inyong mabukitong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!